Maraming netizen na nagtataka, no? Just curious lang, how come CPP, NPA, and NDF was able to produce weapons and equipment, no? Well, aside from seizing army troops and yung sa mga bayan natin, do you have any idea or lead where are the resources coming from? Number one, from Globe and Smart because of extortion money. On the documents and on our experiences, based on party discussion, with the So may leadership. mga private companies. Number one, Smart and Globe. Yes. Wala na kaming patumpik-tumpik, that's 200 million on the average every year. Extortion money yan. Kaya for the last almost 10 years, wala nang binobomba at sinusunog ng mga cell sites. Nalalaman namin yan, alam nila na ito, kasi kapag may order na hindi magbayad, bababa yan sa unit. Ang magpapatupad yan sila ka-IV, ka-Noel, ka-Amihan. Kami sa National NPA. At dahil wala na, nagbabayad na, tigil na. Number two, mga AAA contractors. Kaya kami nanawagan sa government, Pangulong Duterte, sir, CPNP, and the AFP, ipatawag na natin itong Globe at Smart at mga malalaking korporasyon at kumpanya kasi naluluto na po ang taong bayan sa sariling mantika natin. They pay taxes but they give more to the NPA. In what terms? Because they give more for the CPP, NPA, and NDF to be able to launch terrorism, to harass, destroy, and put forces that will be able to put down the government. Malinaw po yan. Pangalawa po, nanggagaling sa NGO racket. Anong NGO racket? Number one racket, Ibon Philippines. Ang Ibon Philippines ay Central Committee, Communist Party Research Institution. Are we sure about that? Yes, we are. We are sure of that. Yan ay pinapatakbo ng CPP. Very clear yan at marami pang NGO at mga organizations na ginagamit para pasukan ng pondo. In fact, ang alam natin ngayon, ang Rural Missionaries of the Philippines, kung saan very active si Sister Manansan at ang kanyang mga grupo ay isa sa identified based on proof, declaration, testimonies, recoveries, and evidence na mga kasamang nandito, yan ay malinaw na daluyan ng pondo, conduit of funds. So sa tanong mo sa armas, sir, hindi naman po maraming armas nila. Pero ang karamihan ng armas po ay nanggagaling doon sa mga raid, na mga detachment, patrol base, police station. Pero sa ngayon po, nakabili din sila po ng mga armas. And I think iniimbestigahan naman yan sa PNP. At yan po ay open secret kung si Senator Lacson ang magsabi niyan. Yes, Alam natin yan, nakabili sila ng armas. Lalo na ang AK-47 by the hundreds. Pero tinigil yan kasi na-booking na ang ruta pala nila ay mining company sa Mindanao gamit ang security permit para makapurchase ng mga firearms. Kaya dapat ito tingnan ng government.